Masayagin, maalalahanin at mapagbigay na kapatid. Emosyonal na inilarawan ni Rona ang kanyang anak na si Jason. Mabait naman po siya, ma'am. Maano yun, ma'am, masayain, mangitiin po yun. Pero nagchat-chat yun, Nay, kamusta ka na? Sabi ko, okay lang man ako, Nay. Hayaan mo pag Nay, uwi ka na lang, huwag ka nang magtrabaho, Nay, para makapahinga ka. Bilang panganay sa tatlong magkakapatid, sinisikap daw ni Jason na makapagtrabaho para makatulong sa kanilang pamilya. Ang kapatid niya, nung time na yun nagbiyahe siya, pinadala niya yun, ma'am, ng allowance. Bukod sa pagtatrabaho sa isang mall bilang promodizer, pinasok na rin ni Jason ang pagiging transport rider na nagkakatid ng mga pasahero para may dagdag kita. Pinagmamalaki niya sa akin, nakakuha nga silang motor na isa bago. Ayun, Nay, nakakuha na ako ng motor, Nay, magbabiyahe na ako, Nay. Sabi niya, makakaipon na ako. Pero ang masayang balita ni Jason, huling pag-uusap na pala nilang mag-iina. Boss, tulong! Boss! Tulong po! Boss! Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Nakausap ng resibo ang live-in partner ni Jason na si Rosel. March 10 po kasi, ma'am, nag-usap pa kami nung nag-remind kasi ako ng extra niya kinabukasan. Oo daw, pupunta daw siya diretso sa warehouse namin. Kinabukasan po, pinalo up ko siya, kinontak ko siya. March 11 ng umaga, hindi na raw sumasagot si Jason. Dito na kinutuban si Rosel na may masama nang nangyari sa kanyang partner. Mga 6 pa lang nag-chat na po ako sa kanya. Hindi na po siya makontak, hindi po siya online, hindi po siya nagre-reply sa text, hindi po siya natatawagan sa number. Pero mga around 7 p.m. po, habang pauwi po ako sa bahay, bigla pong tumawag yung kapatid ko. Yun po yung pagkasabi ng kapatid ko na wala na nga daw si kuya niya Dave. Hindi ko muna inisip na talagang wala na. Kumbaga parang may nangyari lang sa kanya pero buhay pa siya. Nang makarating sa police station sa Taguig City, dito na napag-alamang na biktima di umano si Jason ng fake booking modus. Batay sa nakalap nating datos mula sa ride-hailing apps, karaniwang pamamaraan nila yung paggawa ng account nila. Tapos iba yung taong sasakay. Tapos pagbaba nila sa drop-off point, gagawin nga na itong suspect na dalawa na natira. Doon nila isasakatuparan yung pagnanakaw. Sa mga resibong nakalap bandang alas 3 ng madaling araw ng March 11, 2026, tinanggap ni Jason ang isang booking na may pick-up point sa Barangay Kalawaan sa Pasig at drop-off point sa Barangay Calzada Tipa sa Taguig. 3:40 ng umaga, sa CCTV footage mula sa barangay na may sakop sa drop-off point, makikita ang pagtakbo ng isang lalaking nakaitim at isa pang lalaking nakaputi, mga suspect sa fake booking modus. Sa mga sumunod na kuha ng CCTV, pumwesto na ang dalawa sa isang sulok. Dito ang drop-off point ng kasabwat umano nilang pasahero ni Jason. Maya-maya pa, makikita ang pagdating ng isang motorsiklo. Ito na si Jason, sakay ang kanyang pasahero. Nang makalagpas sa mga kanto na hagip ng CCTV footage, dito na pinaniniwalaang sinimulan ng grupo ang pag-atake kay Jason. Ilang minuto lamang ang lumipas, makikita ng tumatakbo si Jason at hinahabol pa ng lalaking nakaputi. Pero ilang saglit lamang, lumabas ang isang residente na may hawak na flashlight. Dahilan para lubayanan ng grupo si Jason. Ito na ang mga huling sandali na nahagip ng mga kamera mga suspect. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel